Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. So, naka-experience na ba kayo na nahihirapan ang pag-install dito sa operating system ng laptop o netbook? Katulad nito, ang kanyang operating system ay ayaw ma-install direkta dito sa kung i-connect natin ang SSD using bootable flash drive or installer. Kaya nga ang gagawin natin ay install natin siya dito sa solid state drive direkta. So using the cable na interface, i-connect natin ang SSD sa laptop at gagamit tayo ng software para direkta natin i-install doon. Instead na sa laptop mismo na nakakabit na yung solid state drive. So kung interesado kayo sa video na ito, panoorin ninyo hanggang sa matapos ang video. Okay, so ayan, na-connect na natin yung SSD na kung saan dito natin i-install ang ating operating system. Depende sa ating choice. So meron tayong laptop na ginamit and then using software, ang gagamitin po natin ay ang ISO, Power ISO. So i-open lang natin yung Power ISO dito sa ating laptop na kung saan naka-install na siya. Once na na-install na yan, ay pwede natin i-open and then pagkatapos makikita natin na meron tayong pagpipilian. Hindi lang pala ito burning software or para makakreate ng image. Pwede rin natin siyang magamit na USB direkta, no? Install Windows on the USB. So, ayan, sinisimula natin. Kailangan lang natin ng image of the operating system. Meron na tayong na-download. And then, kailangan lang natin na i-select yung image ng Windows version na gusto natin. So, meron tayo dito, Windows Pro, Windows 10 Pro, and then 32-bit. Pagkatapos ma-select ay hintayin lang natin na mag-load ang ating image dito sa ating software. So once na load na Windows 10 Home, select natin yung ating naka-connect. Para ma-detect, refresh lang and then list disk, USB. Makikita natin yung naka-connect natin na SSD. So 256 gig. So pagkatapos ay makita natin, i-select natin na, at siguraduhin na yun talaga ang drive na ating i-format or i-install ang operating system. So since na sure na tayo na yan ang ating gagamitin, ang next step ay of course, i-select din natin ito. So, we will just use this option. Okay, MBR. So, pagkatapos, i-click lang ang okay. So, ma-erase lahat yung laman. So, kailangan nga na titiyakin natin na tama yung ating na-select na drive. And then pagkatapos, hahayaan na lang natin at hihintayin ang pag-process niya kasi direkta niya i-install doon sa SSD na external. Take note external. Hindi siya nakakabit kasi ibang laptop itong ating ginamit. So, pwede rin siya magamit or magawa natin sa flash drive
or ibang removable drive. So, ayan, nagsisimula na siyang mag-copy ng mga files. So, tingnan lang yung ating setup. So, since yung ating netbook na ginagamit ay luma, hindi natin sinelect yung option na UEFI. So, instead, we will use the MBR, no? So, hihintayin lang natin yung proseso hanggang sa matapos. So, nakakabit siya, ayan, yung ating solid state drive, konektado dito sa laptop na may application, Power ISO na application. And then, hihintayin na lang natin yung process na hanggang matapos. Pwede rin siya sa mga bagong SSD na wala pang laman. Sa case na ginawa natin, meron na siyang existing na operating system, pero naghahang siya at corrupted yung OS. Kaya nga, kailangan nating i-install ang bagong operating system. So, kaya ito ang ating ginagawa ngayon na ibang paraan naman na direkta nating ini-install ang operating system dito mismo sa ating nakakabit na SSD na kung saan ibang laptop yung ating ginagamit. So, hihintayin natin. Speed up ko na lang yung video. Okay, so ayan ay natapos ng write sa SSD yung ating operating system. I-click lang ang OK para mag-continue at close na natin yung ating application. And then pagkatapos ay ikabit na natin yung ating SSD. Remove muna natin yung ating SSD dito sa ating laptop. Remove. And then, pagkatapos, ibalik natin siya. Meron kasi siyang parang casing kung saan mas maayos nating mailagay ang ating SSD dito sa ating netbook. Medyo may kalumaan na nga siya. Kaya nga, may pagkakataon na kapag i-reformat natin siya direkta dito na naka-install na yung ating SSD ay hindi siya tumutuloy. So, the trick is simply external yung pag-install natin. So, yung pinapakita ko, yun ang pwede niyong subukan. Kailangan lang ng Power ISO na software na pwede naman ninyong ma-search at ma-download online. So, kabit muna natin yung mga screw. Ito kasi yung parang frame or casing na ilalagay talaga natin dito sa ating solid state drive para mas maayos yung pagkalagay niya at hindi basta-basta matanggal. So, titingnan natin ngayon ang resulta kung successful ba yung pag-install natin ng operating system sa ating netbook. So, i-connect muna natin dito. Ayan. Pagkatapos, ilalagay na natin dito. Ayan. So, pagkatapos niyan ay ibalik natin yung cover. Okay. So, mas madali lang siyang maibalik. And then, yung kanyang battery.
Then, pagkatapos ay titingnan natin yung resulta. Kung ma-detect ba niya yung OS or operating system na ini-install natin externally. So, para sigurado na hindi tayo mawala ng power, i-connect natin yung kanyang charger. And then, umpisahan na nating i-power ang ating netbook. Isang HP netbook itong ating ginagawa ngayon. Ayan, nakikita natin na lumalabas na yung kanyang Windows logo at sa tingin natin ay nabasa talaga niya yung ating operating system. Ayan, simula na siyang naglo-load. And then we are expecting na since external yung ating pag-install ng operating system, posible meron pang mga adjustment, mga settings na kailangan niyang itutuloy dito sa ating netbook because we are expecting na madidetect niya ang mga devices na naka-install, yung actual na mga devices and peripherals ng ating laptop or netbook. So, iintayin lang natin na matapos. Medyo may katagalan din yung ating pag-update. Ayan, simula na, starting services na siya. Ibig sabihin, na-detect na niya yung mga importanteng mga devices at nakikita natin na simula ng nag-improve or nag-increase yung kanyang process. So, since matagal-tagal din ang proseso dahil expected na ma-detect pa dapat niya ang mga devices at i-adjust niya automatically or i-install ang mga necessary na mga apps. So, i-forward na lang natin or fast forward yung ating video. Okay, so ayan, almost there na, malapit nang matapos. Ayan, andito na tayo sa Windows 10 na desktop. So nakikita natin na successful yung paggawa natin or pag-install ng operating system dito sa netbook externally through the solid state drive. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!